Masyado kayong proud sa sarili ninyo. Proud na ma-pride pa. Isabi sa Bible, pride comes first before distraction. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na po walang tigil na sinisiraan po, inaapak-apakan nila. Dito tayo mga kababayan sa mga magagandang balita para gumanda-ganda naman po yung ating pakiramdam. Kasi for the past several days and weeks, lahat mga negative po yung mga balita dahil sa pagwawala ng mga Duterte. Nanggugulo. Dinidisturb po yung administrasyon ng ating Pangulong BBM at gusto pang windangin yung ating bansa. Gusto na magdeklara ng Mindanao Independence. Ayon mga kababayan, sinopla ng mga taga Mindanao. Hindi sumama. Ayaw na mga taga Mindanao. Maging yung kanyang best friend na si Super Ate. Ayaw ng idea na Mindanao Republic. Ang medyo nauto niya si Pantaleon. Hindi walang kadala-dala si Pantaleon Alvarez. Inudas na siya nung Speaker of the House pa siya. Di ba? Nilaglag siya mga kababayan. Walang kadala-dala. Di ba kinodita siya ni GMA? Inayaan na malaglag ni Fintamao ngayon kasama doon sa pagdideklara ng Mindanao Republic. Gustong windangin yung ating bansa po, which is against the Constitution. And it will cause destabilization and total chaos dito sa ating bansa. Sabi ng mga legal experts. Hindi pa ako may sabi niyan, mga kababayan, dahilan sa issue ng ICC at People's Initiative, Charter Change, nung panahon niya, sinusulong niya yung overall ng ating konstitusyon. Ngayong hindi na siya nasa poder, kontra siya at gusto pang windangin yung ating bansa. Pero anya Mr. Maravillas, ano yung magandang balita na sinasabi mo? Ito po, galing ito sa balita ng Bloomberg. Di ba napakaganda po? Philippines overtakes Malaysia, Vietnam to become Southeast Asia's fastest growing economy. Kaya naman pala niya Mr. Maravillas, gustong mag-disturb si Digong. Baka niya Mr. Maravillas yung kanyang kaibigang China na insecure. Malamang mga kababayan. Kasi po, sa totoo lang, yung economy, mga kababayan ng China, pabagsak na po. Naghanap ng damay yung China po at na-insecure sa atin kasi tayo pataas. You see, rising Philippines, mga kababayan, economically and militarily. Ito po yung kalagayan ng China ngayon. Kailan itong balita? February 1 pa lang. Sabi sa balita published by Sri Lanka Guardian, the economic collapse of China is a global crisis. Talaga niya, Mr. Maravillas. Pabagsak po yung China. Naghanap ng damay. Ginagamit yung mga barkada nila dito, mga minions nila dito sa ating bansa para i-destabilize yung ating bayan, mga kababayan. Yan ang report, Business Insider. 4 days ago, sabi dyan, China's economy is facing a nightmarish year of the dragon. Nakita po ninyo? Ang yayabang kasi ninyong mga Chinese. Masyado kayong proud sa sarili ninyo. Proud na ma-pride pa. Isabi sa Bible, pride comes first before distraction. Tingnan ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit na po walang tigil na sinisiraan po, inaapak-apakan nila, nilo-lockdown mga kababayan yung pagkatao. You just imagine, tawaging bangag, adik ng dating Pangulong Digong. Grabing pagtapak po sa pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingnan ninyo,
Patuloy siyang hinahangaan. And this time, makikita ninyo, ang ating economy is rising. Nalampasan na natin yung Malaysia at saka Vietnam. Di ba? And militarily, mga kababayan, unti-unti magiging malakas na tayong bansa. Bagitan niya, Mr. Maravilla. Ito yung report po ng Gravitas, oh. Wiyon. Ano yan, Mr. Maravilla? Darating na po yung in-order ng ating Pangulong Bongbong Marcos for our internal security, lalo na po sa issue ng West Philippine Sea. Yung in-order na mga missiles capable of nuclear warheads. Sa report ng Gravitas, Wiyon, sabi niya, no, India set to send BrahMos to Philippines. Should China watch out? Kaya yung barkada nilang dating leader dito sa bansa, nanggugulo, gustong windangin yung ating bayan, gustong mag-establish ng Mindanao Republic. Nakita ninyo yung kaugnayan po. At sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos kahapon, the next phase daw ng ating military upgrade, bibili tayo ng kauna-unahang submarines. Ito po, kahapon lang ito. Submarines is next phase of Philippine military upgrade, sabi ng ating weak president. Weak leader daw, mga kababayan. Pero tingnan ninyo, militarily, economically, patuloy na umaangat yung ating bansa dahil sa efforts ng ating Pangulong BBM. At syempre, mga kababayan, dahil sa kanyang kasangga sa Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. O, di ba? All-out support po si Martin Romualdez sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gaya nainggit po yung sino niya, Mr. Maravillas. Inaaway na na. Pati si Super Ate, mga kababayan, inaaway si Martin Romualdez. Nawa ni Digong. Na-impluensya. O ito, balita from Rimate. Sabi diyan, BrahMos missiles mula India malapit nang may hatid sa Pilipinas. Next month na po, i-deliver na po dito yung mga BrahMos missiles. Ayan po, The Economic Times, sabi diyan, India to export BrahMos supersonic missile systems to Philippines in next 10 days. Para hindi po tayo basta binubuli ng barkada po ni Pintamao. Pero niya, Mr. Maravillas, di ba sabi mo, minamalas na yung China? Pabagsak na yung economy? Minamalas na po. Buti nga sa kanila. Ang yayabang kasi nila. At hindi lang yan, mga kababayan. Sabi ng ating Armed Forces. O yan po, report from Inquirer. Armed Forces acquires HIMARS world's fastest missiles for WPS. Kaya po dinidestabilize yung ating administrasyon ngayon. At alam na ninyo kung sino yung nasa likod ng destabilization para hindi po tayo umunlad. Para kung manatili tayong mahirap po, madali tayong i-manipulate ng mga mayayabang nating ng mayabang na neighbor natin. At saka para wala tayong kakayahan na i-defend yung ating sarili. Kaya gusto nila, mga kababayan, na hindi magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na ninyo yung agenda. Malinaw ba? Malinaw po ba sa inyo? Kung bakit nanggugulo po sila? Ayaw nilang magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Mga barkada kasi ng China po. Itong mga nanggugulo dito sa atin. Yung mga dilawan nga, tahimik na eh. Nakiisa na po yung mga dilawan sa ating sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung ka-unit team, yun na yung nanggugulo po. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinusupport natin na mga leaders, lalo't paparating na po yung eleksyon sa 2025. We have to totally recheck po itong mga pro-China na mga politicians. Tama pa? Tama niya, Mr. Maravillas, yung mga analysis mo. Factual po tayo at objective sa pagpapaabot sa inyo ng mga balita. Di ba?
But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung full story ng mga magagandang balita, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga Marcos loyalist po na hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo para malabanan natin yung fake news at black propaganda ng mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga naninira po. We have to unite. Dapat wag na kayong gaganon-ganon pa, mga kababayan. At syempre, wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagunlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po na malinis and spacious fitness gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco, yung mga taga rito sa amin, sa Albay, PLDT, etc. Yung mga nagta-travel po sa kung saan-saan gusto ninyo mag-travel, pwede na kayo magpabook dito sa amin para makatipid kayo. Pati po sa pati sa hotel, nagbo-book ka online po kami. May Paymaya kami rito at saka may Bayad Center. Ito nga po si Ma'am Rose Marcos, yung nakausap natin doon sa NAIA Terminal 2 sa PAL. Sabi niya rito, ngayon lang yung message niya, 11:05. Hello sir, I'm in Manila again. Thank you to Gilon for helping me for my ticket. Diba? Dito nagpabook sa amin. Balikan papuntang Lawag. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi pong matao na dito sa amin, sa gym. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment. Kaya dumami yung mga galing sa ibang gym, lumipat na sa amin. Brand new kasi lahat yan po. May treadmill na rin po kami. May added services na rin po kami. May tagahilot po. Magaling siya pong maghilot. Acupressure therapy, bone adjustment, health solution, boy ragtok. Talaga niya, Mr. Maravillas. All-in-one na po sa aming gym. Added value po. May additional product na rin po kami. Ito, Eye Glow. Whitening po siya. Negosyo siya ng aking anak na arkiteko. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Eye Glow Serum po. 3 times effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Message na lang po ninyo yung aking anak, Chris Maravillas on FB. Diba? Ayos na niya, Mr. Maravillas. O ngayon, sa may mga masakit na kaso-kasoan, try nyo po ito, Firmax, Firming Cream. Paid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga joint pains. Ito naman po, Automax, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, try ninyo itong Nensha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook. Ayas na ayas pa? Ayan po ang mindset ng bagong Pilipinas para hindi tayo asa ng asa lang sa gobyerno. O diba? Dumiskarte po kayo. Mindset lang yan. Kalimutan na natin yung ugaling reklamador. Walang asenso sa pagrireklamo. Gumawa kayo ng paraan para umunlad ang buhay. Yan ang bagong Pilipinas, sabi ng ating Pangulo. BBM. BBM. Diba? Balikan natin mga kababayan itong ating kwento. Tingnan ninyo, dahil sa ating magaling na leader na si Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya po nagpapadistract. He is not affected dito sa mga political rambling. Sabi ko nga mga kababayan, itong sinasabi ng ibang mga analyst na there is world war.
political war between the Marcoses at yung mga Duterte. Hindi man po yun totoo. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos, inaaway po siya pero hindi siya nang aaway. Inaaway siya ng palaaway pero hindi niya pinapatulan po. Tutok lang po yung magpinsang Marcos Romualdez sa kanilang trabaho. Kahit nga po doon sa Davao, o tingnan ninyo, di ba tinamaan doon ng baha? Ang outright po na nagpadala ng relief, yung ating Speaker of the House and the Congressman na allied sa ating Speaker. O, tingnan ninyo ito, we cannot be sidetracked by political issues. Romualdez facilitates release of 150 million financial aid to the Davao flood victims. Kita ninyo mga kababayan yung ating Speaker of the House. Abang sila, politika ng politika. Pero yung Speaker po, tulong ng tulong po siya. Offices of the Speaker Romualdez and Tingog representatives send 21,000 food packs to victims funded from the Speaker's personal fund. DSWD's assistance to individuals in crisis situations program will provide 150 million with the specific allocations for representatives and officials in the affected areas. Speaker Martin Romualdez endorsed on Thursday the immediate release of 150 million in government financial assistance to help the victims of the destructive flooding in Davao region. Kumusta naman si Inday at si Pulong at saka si Baste, pati si Digong. Yan ang sinasabi natin eh. Grabe po yung distraction doon ng flooding at may 6 na po na namatay. Additional ito, may nauna po. Yan sabi dyan, flood, landslide from torrential rains kill 6 in Davao de Oro. Kaya sabi ng ating kasamang si Benji Contreras, ano kayang mga infrastructures ang pinagkagastusan ng 51.8 billion budget ni Kong Pulong Duterte for the BIDCO pandemic years 2020-2022? Bakit hindi man lang naayos ang drainage system ng Davao City? Ayan tuloy, palaging binabaha ang Davao sa malakas na ulan lang. Wala bang paliwanag mula sa kay Kong Pulong? O yan po ang kalagayan nila. Oh. You see, pagkatapos sabi ni Jason sa, it's raining now here in the rain, Mindanao Republic. Let's all be safe. Good evening. Hanggang ganun lang po sila. Magagaling sila sa pag-criticize. Wala man pong aksyon, wala mang ginagawang tulong. Kaya sabi po ng mga congressmen na kaalyado ng ating speaker, tumulong naman anya kayo. Ngayon po, high-ranking congressmen chided certain senators for seemingly prioritizing the conduct of a hearing in Davao City on People's Initiative issue over actually helping victims of extreme flooding in the region. Sana anya, tumulong na lang kayo. Kita ninyo, mga kababayan, malayong malayo po talaga sa leadership ng Marcos Romualdez, itong mga barkada po ni Pintamao. Pero anya, Mr. Maravillas, ang gusto naming marinig, yung ini-headline mo kanina, na napakaganda na yung kalagayan ng ating economy, pataas ng pataas, habang yung barkadang bansa ni Maudigs, pababa ng pababa, nag-spaghetti po, tayo spaghetti pataas, pataas ng pataas. Habang yung China, minalas po, pababa ng pababa, pabagsak po, pakulaps yung kanilang economy. Ito muna unahin natin. Report ito from Bloomberg. Naungusan na natin yung Malaysia, Vietnam to become Southeast Asia's fastest growing economy. Malaysia's economy, which posted Southeast Asia's quickest growth in 2022 at 8.7%, likely slowed to 3.8% last year. Pero tayo po,
tumaas, nag-expand yung ating GDP by 5.6%. Nalampasan natin yung Vietnam at Malaysia, mga kababayan. Nakita ninyo? Ito rin yung in-report ng ating Presidential Communications Office at ng Department of Finance. Sabi diyan, Philippines full year 2023 GDP growth is strongest among major Asian economies. The Philippines finished strong with GDP growth rate of 5.6%, outpacing major economies in Asia such as China, 5.2% lang, Vietnam, 5.0%, Malaysia, 3.8%. Based yan, mga kababayan, sa latest available data. Hindi lang pala, mga kababayan, yung Vietnam, Malaysia, yung tinalo natin, pati yung China. Di ba? Kaya na-insecure na sa atin, mga kababayan, yung China with our President Bongbong Marcos as our leader. Kaya tingin ko lang po, at malamang yung ating pananaw ay malapit sa katotohanan. Ginagamit nila yung kanilang mga kaalyado na mga politiko dito sa Pilipinas, mga barkada nila, to destabilize our country para humina po, hindi magtagumpay. Kasi pag nagtagumpay tayo, lumakas yung ating economy, so makakaya na natin, mga kababayan, na bumili ng mga armas to defend our territory. Pero ganun pa rin yung ginagawa natin ngayon. Ito na nga po yung report ng Philippine Daily Inquirer. Sabi ng ating mahal na Pangulo, submarines is next phase of Philippine military upgrade. O yan po, Philippine President Marcos has approved the third phase of military modernization, which includes the purchase of the country's first submarine in order to defend its maritime sovereignty in the disputed South China Sea. Nakita na ninyo po ang koneksyon sa destabilization. Kaya po, mga kababayan, gusto tayong i-destabilize ng mga barkada ng China at gusto pag-iwala yung Mindanao. Buti na lang yung mga Mindanawans po. Hindi sumang-ayon. So, yung kapwa Mindanawans, mga kababayan na mga leaders, including yung mga dating rebelde, MNLF, MILF, hindi sumang-ayon po sa proposal ni Mao Diggs. Pati si Super Ate, na very close sa pamilya Duterte, sinupla. Ni-reject ni Super Ate yung gustong mangyari ni Digong na mag-establish ng independent state of Mindanao. Gusto po tayong windangin, mga kababayan, payag kayo sa ganon? Talaga niya, Mr. Maravillas, masama yung epekto ng fentanyl. Masama talaga po. Sabi po ni Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Trinidad, itong third phase modernization reflected a shift in strategy away from the internal to external defense. Ito yung mga inasikaso, tinatrabaho paunti-unti ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanya pong mga pagta-travel sa Amerika, sa Japan, sa European countries, para po irespeto tayo, igalang tayo ng mga neighboring countries natin, para hindi tayo magmukhang kawawa, pinaiikot lang, binubuli-buli. Kailangan magpalakas po tayo kasi ang natura po ng tao ganon. Kahit po sa neighborhood, pag ikaw po ay nakitang mahina ng kapitbahay mo, malamang api-apihin ka lang. Di ba? Pero pag nakita kang malakas at kaya mong i-defend yung iyong sarili, ang iyong surroundings, ang iyong property, mabait ang neighborhood. O di ba? Hindi yan basta magnanasa sa iyong teritoryo, sa iyong lupain. Kasi alam niya na you can defend or fight back. Di ba? Kaya importante po yung military deterrence, credible military deterrence. So sabi niya,
We may not be a large navy, but we would have a navy that will take care of our territorial rights and sovereignty, sabi po ni Trinidad. So magkakaroon na tayo ng ganito na submarine, mga kababayan. Trinidad could not immediately say how many submarines the Philippines intend to acquire, but he said definitely more than one. France, Spain, Korea, and Italy anya have shown interest in supplying the Philippines with submarines. So napakaganda po itong mga developments ngayon sa ating bansa. Yung ating economy lumalakas, yung ating military, mga kababayan, patuloy na pinalalakas ng ating Pangulong Bongbong Marcos para po sa proteksyon ng ating bansa, sa security ng ating territory. Kaya nga po, by next month, March, darating na po yung BrahMos missiles na in-order natin sa India, in-order ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po siya. Ito yung report ng WION. Pakinggan po ninyo yung report ng WION. Madali lang po. Tunog pa. May background pa. Ano ba yan? Yan. Ito na. India is arming the Philippines with BrahMos, the world's supersonic cruise missile. In the next 10 days, its ground systems will reach the Philippines, followed by the missiles in March. So in the next 10 days, mga kababayan, sabi sa report ng WION, darating na yung ating in-order na BrahMos missile sa India. O di ba nakakatuwa, mga kababayan, yung mga developments na to? Export order of the all-powerful BrahMos. Now the Philippines will have it in its arsenal. Should China watch our next report, getting you more. So ito po yung itsura niya. Nuclear capable po siya, mga kababayan. Pwede siyang lagyan dito ng nuclear warheads. You see? Para magkaroon tayo ng nuclear deterrence sa mga nambubuli po sa atin for our defense. So ito yung report po ng RIMATE. Malapit nang ihatid niya ng India ang BrahMos cruise missiles sa Pilipinas bilang bahagi ng purchase agreement na pinirmahan noong 2022. Sa report naman po ng The Economic Times, sabi diyan, India is gearing up to export ground systems for the BrahMos supersonic cruise missile, with the missiles expected to be dispatched to the Philippines by March this year. This marks a crucial milestone to India's defense export efforts. So, patuloy na po, mga kababayan, na gumaganda yung ating defense posture. At hindi lang po itong BrahMos ang darating dito. May nininegotiate din po yung ating armed forces na HIMARS. Ito po, mga kababayan, Armed Forces acquires HIMARS, world's fastest missiles for WPS. So sabi dito sa balita ng Inquirer, in October last year, Japan has donated an air surveillance radar system that can detect all Chinese intrusions, military or fishing militia within 300 nautical miles. Defense Secretary Gilberto Teodoro says, we now have a clearer picture of what's happening in the West Philippine Sea and other areas in all area sea and air domain. We will know who in what they are. So kaya na natin, mga kababayan, na mabantayan 24 hours yung ating territory laban sa mga intrusions na ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. Maraming salamat po, Japan. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos walang tigil sa pakikipag-usap dito sa ating mga kaibigang bansa. Sabi diyan sa balita, but Armed Forces killer move was the acquisition of the anti-craft cruise missile and rocket launch systems
for a very active territorial defense. Latest to arrive and immediately deployed was the acquisition of the anti-craft across missile and rocket launch system for a very active territorial defense. Ito po yung 24 HIMARS or High Mobility Artillery Rocket Systems, precision rocket artillery which were used successfully by the Ukrainians and can hit ship and land targets within the range of 300 kilometers. India, on the other hand, has supplied us its BrahMos supersonic anti-ship cruise missile that has a range of 290 kilometers and Mach 2.8 to 3 speed as part of our shore-based missile defense system. So, yung mga kababayan, yung patuloy na pambubuli sa atin ng China, malapit na po yan na matuldukan. Hintay-hintay lang po kayo. Konting panahon na lang. Kaya wag po tayo na pasusulsol dito sa ginagawa nitong mga barkada ng China na sa tingin natin, itong mga politiko allied with Chinese leaders, talagang ginagamit po. Tingin ko nga po, pinupunduhan po. Malamang nagre-recruit pa sila ng mga politikos natin dito na pupundahan nila sa 2025 elections. Lalo na po critical sa 2028 elections. Para iposisyon yung kanilang mga allies dito. Para hindi mangyari yung dream ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon po tayo ng credible military defense sa atin pong territory. Nagets ninyo po ang koneksyon sa mga distab rumors dito sa ating bansa. Gusto po tayong isabotahe, mga kababayan, sa totoo lang. Kaya po, bantay kayo sa mga politiko na allied po sa China. For all we know, baka nga po itong anti-Chatsa campaigns. May mga Chinese sponsors pa po. Kasi natitreaten sila. Di ba pinapalabas nila yung PIA niya kasi gustong mag-perpetuate in power yung mga Marcos Romualdez. Ina-accuse nga po na si Martin Romualdez, mga kababayan daw, gustong mag-prime minister. At sabi po ni Maudigs, gustoan niya nilang isulong yung PI to perpetuate in power. Dapat after 6 years, masiguro natin na bababa yung ating Pangulo. Kita ninyo, pinapasiguro nila, mga kababayan, na manalo si Inday. Yun ang fear nila kasi pinagdududan itong PI na baka after President Bongbong Marcos, si Martin maging Prime Minister. Wala na silang chance. Nakita na niyo ang koneksyon? Wala man pong ganon na plano yung Marcos Romualdez. Si Martin nga po, kasi kinausap sila ng ating Pangulo with Mig Zubiri. Di ba sabi po ng ating speaker, ipasanaan yan ninyo. Nag-iimbestiga pa yung Senado Ipasanaan yan ninyo yung version ninyo sa Chatsa and we will adapt it. Ayaw pang maniwala po ng mga senador. Malamang Mr. Maravillas, yung theory po ninyo, yun ang tama. Hindi po malayo, mga kababayan. Kaya active po sila sa panggugulo. Pati dito sa issue ng charter change. At dahil po sa issue ng charter change, nauwi na doon sa pati sa ICC, nauwi na doon sa Independent Mindanao. Yes, sabi po ni Representative Manix Dalipe, ano po ang sinabi ni Speaker? We will adopt the resolution of both houses, number 6, filed by the Senate President Mig Zubiri. We will adopt it, no question asked. The House of Representatives is extending our hand of friendship in cooperation to them. Susundin na namin kung anong gusto ng mga senador na economic provision
i-amend basta ma-update lang natin yung 1987 Constitution. Ginugulo po nila mga kababayan para hindi magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na itulak ang bagong Pilipinas na umunlad economically. Pag umunlad tayo economically, kaya na nating punduhan ang ating armed forces para magkaroon tayo ng credible defense sa mga nambubuli sa atin dito. Specifically po, yung China. Tama pa? Ayun man lang po mga kababayan. Medyo napaba yung ating kwento. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.